Hello guys! Advance Merry Christmas! Nag-ano tayo ngayon, bumabati na tayo ngayon ng advance Merry Christmas. So, kasi guys, dahil ngayon ay November 19 na. So, kailangan mag-ano tayo. Bumati na tayo ng maagang ano. Kaya nakaganito ako, ayan. So, my sign for Christmas. At ang aking mga kamay ay ito yung tuyo na kasi hindi ako lotion. So, itong ating lotion. Huwag na lang natin ipakita kasi, ay sorry. Huwag na lang natin ipakita yung pangalan kasi para hindi tayo alam nyo na. So, baliktad, ayun. Baliktad na lang natin. So, ito yung ating hand cream. Kasi kanina, hugas ako ng hugas ng plato, tapos nagluto. Ay, ako lang naman mag-isa ngayong araw na to. Pero nagluto pa rin ako ng almusal at para sa tanghalian. Kasi, ah, ganun ako kasi minsan talaga gusto ko yung simpleng pagkain na may gulay, na isda na hindi laging karne. So, kumbaga, mas madalas isda at saka gulay kasi nga 'di ba ang karne is hindi maganda kapag tayo may edad na. Sinsya na guys kasi nung isang araw dahil sa trabaho, sobrang napawisan yung aking likod dahil sa maya takbo dito, takbo doon, tapos maya lumabas ako dahil kailangan kong linisin ang labas ng ano ng ah, sa tinatrabahuhan ko. Eh, paglabas ko, pawis na pawis ang aking likod. So, yun. Ito na, inubo na. Dahil kailangan, guys, eh. Kaya, so, ito na naman tayo. Real talk lang tayo, guys. Ano? Doon lang tayo. Magsimula lang tayo sa real talk. Hello, guys. Hello, everyone. To English people. Hello, guys. Welcome to my channel again, guys. Hello. So, ayun, pinati muna natin yung mga English na viewers natin kasi nga, 'di ba, siyempre, swerte natin at napapanood tayo all around the world kahit na 10 viewers lang 'yan, kahit 20 viewers lang 'yan, eh nagagaling naman sila sa iba-ibang bansa. So, thanks God, salamat kay Lord na yung may mga tao na hindi tayo na-appreciate yung ating ah, yung ating kunting hobby at ang ating kunting fantasy sa buhay, hindi yan napapansin ng iba. Dahil nga, alam nyo naman, may mga tao talaga na masyadong ina-underestimate ang ibang tao. So, alam nyo guys, sa totoo lang, mahirap kasi real talk lang talaga tayo. As in real talk. Sismisan tayo ngayon ang tunay na marites kasi wala akong pasok ngayon. Bukas na naman is busy-busy na naman sa trabaho at kahapon ay busy na naman sa trabaho. So, alam nyo guys, may mga tao kasi talaga na hindi ko alam kung may kasamang inggit or may kasamang basta hindi natin ma-judge kung anong meron ng ibang tao na talagang ina-underestimate nila yung kapwa tao nila. So, dati kasi hindi naman nung bata-bata pa ako, nasa 20s ako tsaka 30, hindi ko masyadong sineseryoso yung sinasabing ina-underestimate eh. Yun pala, marami nang sa bagay nung bata ko, nung elementary ako, binubuli ako kasi siyempre mahirap lang kami, taga-bundok kami, lumaki kami sa bundok, kaya alam niyo yun, yung kumbaga parang inaano ka ng mga tao. Napapansin mo naman eh, di ba? Napapansin naman natin ngayon na pag hindi ka kilala, hindi ka pinapansin. So, kagaya ng mga, pagalimbawa sa mga artista, kapag sikat ka, sikat ka. Kapag hindi ka sikat, parang wala lang, hindi ka pinapansin. So, ganun guys. So, accept na natin, yan ang realidad, na ang buhay ng tao is, pag napansin ka, salamat. Pag hindi, salamat. Pero guys, itong tandaan nyo. Number one, tandaan ninyo kung ano ang sinasabi ng ibang tao about sa buhay niyo or sa buhay ng kapatid niyo or sa buhay ng pinsan niyo or sa buhay ninyo mismo or sa buhay ng mga anak niyo or sa buhay ng mga malalapit sa puso ninyo. Wag na wag niyo yan i-seryosohin or wag na wag sasama ang loob ninyo. Kundi, ang gawin ninyo, kausapin ninyo yung pinsan ninyo or kausapin ninyo yung kapatid ninyo na nang maayos in a good way na kung meron kayong narinig about doon sa sa inyo na naririnig ninyo doon sa ibang tao tungkol sa inyong kapatid or tungkol sa inyong basta sa mga mahal niyo sa buhay kasi guys ang mga tao talaga
minsan nagbibitaw talaga sila ng salita na hindi nila alam kung anong sinasabi nila, na akala nila the best na sila para magsalita dun sa buhay ng tao. Alam nyo, sa totoo lang, yun ang kasi dito, sinasabi nga, di ba ngayon, uso ngayon yung pipirma ka kahit saan ka, sa halimbawa kung saan ka nagtatrabaho, or mga ganyan, di ba? Pag nasa trabaho ka na, bago ka pumirma nung ng contract, nakalagay na doon kung ano yung mga ano sa company, yung mga ano doon, alam nyo na yung mga about sa management at about tungkol doon sa company, sa mga management, sa loob ng management na yun. Kung halimbawa meron man kayong 300 or 3,000 na workers, ano, kumbaga papirmahin kayo na kung anong nasa loob ng company na hanggang doon lang yun. Hindi pwedeng i ilabas. Yung mga information sa buong company, hindi bawal ilabas kung saan-saan. Or basta bawal. Ganun lang. So, ibig sabihin, yung mga information about your company, do not um, show it to the outside world. Parang ganun. Basta wag lang i-share sa iba sa labas. Halimbawa, sa bahay, or sa mga kaibigan, or sa ibang tao. Basta kung anong nasa company lang yun. Ganun.